Alright mga kapatid, naghahanda na ngayon ang Philippine Navy no sa nakatakdang pag-i-inspeksyon, no, joint inspection yun ng Japan at ng Pilipinas doon nga sa nabalitang 6 na Abukuma class warship no na itatransfer ng Japan sa Pilipinas mga kapatid no. Ito para daw no to deter China mga tol no para harapin o para pigilan ang China sa kanilang mga agresibong ginagawa. Ito'y kailangan syempre ng ating bansa lalong-lalo na mga tol, 'di ba? Na hindi naman tayo ganun kayaman pero kung magkakaroon tayo ng mga karagdagang mga assets katulad nito, talagang malaking bagay ito para sa Pilipinas. Kahit na ito'y sabihin nating luma na, gamit na. Pero syempre pag sinabing Japan made yan mga tol, talagang alam mong matibay yan. Kaya nga i-inspectionin pa rin para malaman syempre ng ating Philippine Navy kung anong klaseng mga sandata yung nandoon, kung meron pa bang i-repair. Kasi balita natin mga tol, ito'y 30 years na o 3 dekada nang ginagamit ng Japan at ipagre-retire na nila at papalitan nila ng mas moderno. So, kumbaga tayo yung magiging tagapagmana, di ba? So wala naman kasing binabanggit dito mga kapatid sa report kung ito ba'y bibilin ng Pilipinas o ibibigay. Basta sabi, itatransfer lang. Ang kahapon nga ang title, di ba, sa posibleng ibibigay ng Japan sa Pilipinas. Well, anyway, alamin na lamang natin itong report na ito mula rito sa UNTV News. Bago natin to simulan, huwag mong kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong reaction videong tulad nito. Alright, so wag na natin patagalin pa. Panoorin na natin to mga tol. Nagsasagawa na ng mga paghahanda ang Philippine Navy para sa isang Joint Visual Inspection o JVI ng ilang Abukuma-class destroyer escorts mula sa Japan Maritime Self-Defense Force. Ito ay kasunod ng formal na imbitasyon ng Japan Ministry of Defense para sa exploratory talks sa posibleng paglipat ng naturang mga barko sa Pilipinas. Yan. At ang alam ko mga kapatid, yun na yung lahat Yun na yung Abukuma class ng Japan. 6 yun. So lahat itatransfer sa Pilipinas kasi ide-decommission na nila yun. 30 years na ang tanda ng mga barkong yun, mga warship na yun. Bahagi ito ng kasunduang naabot sa pagitan ng Philippine Department of National Defense at Japan Ministry of Defense sa ginanap na Shangri-La Dialogue sa Singapore noong Hunyo 2025. Itong nakaraan lang. Ang Abukuma-class destroyer escort ay kilala sa kanilang kakayahan sa anti-submarine at anti-ship warfare. Naku, yan ang kailangan lalo natin, no? Anti-submarine. Diba? Kasi diba marami na tayong nababalitaan mga tol, mga napapanood natin sa mga pinapanood nating balita na yung minsan naaaktuhan natin yung mga barko ng China, yung research vessel nila, nagde-deploy sila ng mga submersible vessel. Ang paniwala ng Philippine Navy, nagsasagawa ng 3D mapping ang China para malaman nila yung lalim ng dagat, yung mga daanan doon, kung pwede bang daanan yan ng mga ng mga submarine nila mga tol. Kaya kung eto'y kilala, etong mga Abukuma class na to, kilala bilang mga anti-submarine vessel, napakalaking bagay nito. Dahil dito, malaking tulong ito sakaling maisama sa modernisasyon ng hukbong dagat ng Pilipinas. Biruin mo no. Nakakatuwa mga tol, no? Kumbaga kung pakikinggan mo balikan natin mga kapatid, balikan natin. Meron lang ako napuna. Tingnan mo, balikan lang natin. Malaking tulong ito sakaling maisama sa modernisasyon ng hukbong dagat ng Pilipinas. Malaking tulong ito kung maisasama sa modernisasyon ng hukbo ng Pilipinas. Sa madaling salita, yung Japan 30 years ahead sa atin mga tol. 30 years ahead. Diba? Advance sila ng 30 years kaysa sa Pilipinas. Bakit? Kasi 30 years na sa kanila tong barkong to. Luma na yan sa kanila, 3 dekada na yan sa kanila. Papalitan na nga nila Pero sa atin, modernization. No, ay naku po, anong nangyari sa ating bansa? Well, at least 'di ba, meron na tayong mga ganito. May makakahabol pa rin tayo. Magpapadala ng delegasyon ng naval expert ang Philippine Navy upang masusing suriin ang kondisyon at kapasidad ng mga barko.
Ang resulta ng inspeksyon ang magiging basihan sa susunod na hakbang sa posibleng akwisisyon ng mga barko. Layunin nitong palakasin ang ugnayang pangdepensa ng Japan at Pilipinas at pagtibayin ang kooperasyon sa maritime security at regional stability sa Indo-Pacific region. Ayan kaya sa mga anti-Japanese dyan, diba, hindi naman natin na dinadown o yung kumbaga binabalewala yung mga naging biktima ng mga pananakop o kalupitan ng mga Hapones noong World War II. Hindi naman natin sila binabalewala. Diba? Hindi naman natin sila kumbaga kinakalimutan. Diba? Yung mga comfort women. Alam niyo yung mga ganun. Kasi marami sa kanila mga tol nagrereklamo, hindi pa rin daw nakakakuha ng hustisya. Pero mga kapatid, sa mga modernong panahon ngayon, ito ang kausap natin dito, yung mga modernong tao. 'Di ba? Sana wag na natin masyado pang pakatitigan yung nakaraan, kasi kung lagi tayong nakalingon sa nakaraan o sa mga masasakit na nakaraan, hindi tayo makaka-move on. 'Di ba? Kasi yung mga panahon ngayon mga tol, lalong-lalo na itong mga panahon na to na talagang tumitindi ang iba't ibang mga bangayan, alitan ng iba't ibang mga bansa, Middle East, sa Europe mga tol. Mapag-iiwanan lalo tayo kung parati tayong nakaharap sa nakaraan. Halimbawa na lang, kung lagi nating titignan yung nakaraan, edi hindi natin tatanggapin etong mga Abukuma class na posibleng ibigay ng Japan. Hindi natin tatanggapin kasi masyado tayo nakatitig sa nakaraan. Biruin mo, etong i-decommission ng Japan ng mga Abukuma class nila, 30 years na yan sa kanila. 30 taon, di ba? 30 taon na yan sa kanila. Pero sa atin, kabilang sa modernization, ibig sabihin ganun tayo nahuhuli. Ngayon kung magpapabebe pa tayo, di ba? Kung magpapa-arte-arte pa tayo at masyado tayo nakatitig sa nakaraan, kailan pa tayo mag-move on at kailan pa tayo makakapag-modernize ng ating sandatahan? Mapag-iiwanan tayo. Baka meron nang magkakaroon na ng World War II, pat-pat at sibat pa rin ang meron tayo mga tol. Di ba? Kawawa naman yung mga sundalo natin. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Ngayon, eto, bali-balita mga kapatid. Ituloy natin itong report, no? Kasi rito sa Reuters, nabalita rin to sa Reuters, Japan to export used destroyers to Philippines to deter China. Yomiuri reports. Yan, basahin natin mga tol. Tokyo, July 7, Japan will export used Navy destroyers to Philippines to strengthen its deterrence. O yung ano natin mga tol, yung pamigil natin, yung harang natin, bakod natin, laban sa China's maritime expansion. Kailangan kasi natin talaga ng mga karagdagan nating mga assets. The Yomiuri newspaper reported on Sunday as the two U.S. allies increase cooperation to counter Beijing. The export plan involves 6 Abukuma-class destroyer escorts in service with the Japan Maritime Self-Defense Force for more than 3 decades. The Japanese daily said, citing multiple unnamed government sources. Tuloy natin. 30 years na yung mga barkong yun mga tol, napakatanda na rin, no? Pero sa atin, kasama siya sa modernization natin. Grabe, ganun tayo na pag-iiwanan, no? Defense Minister General Nakatani and Gilberto Judoro agreed to the destroyer exports when they met in Singapore last month. The Yomiuri said, adding that the Philippine military will inspect the ships this summer as part of the final preparations. A delegation of naval experts from the Philippines will conduct an in-depth assessment of the ships, the Philippine Navy said in a statement on Sunday following an official invitation from Japan's Defense Ministry. The outcome of this inspection will guide further deliberations on the potential acquisition and its alignment with the Philippine Navy's modernization efforts. It said, adding that the initiative reflects the deepening strategic partnership between the Philippines and Japan. Parang yun lang din yung report dito sa Pilipinas. No? Japanese Defense Ministry spokesperson declined to comment on the report. China urged, pumapapel ng China mga tol. China urged Japan to act prudently in military and security affairs and adhere to the path of peaceful development. Ayan na mga tol, bumoboses na ang Japan. Bumoboses na ang Japan. Ito namang China, 30 years na nga yung barkong ibibigay sa Pilipinas, umaangal pa kayo eh. Diba? Hayaan nyo na ang Pilipinas.
China has always maintained the defense and security cooperation between countries should contribute to regional peace and stability and must not target any third party. Nangangamba sila mga kapatid, no? Kung magkakaroon daw ng mga ganitong kasunduan, Japan at Pilipinas, dapat ito daw ay nauukol sa kapayapaan at hindi para targetin ang ibang bansa, mga tol, o yung third party kasi 'di ba? Nag-uusap ang Japan at Pilipinas, iniisip nila mga tol, tamang hinala sila yung third party. Again, basahin natin, China has always maintained the defense and security cooperation between countries should contribute to regional peace and stability and must not target any third party. Chinese Foreign Ministry said on Monday in a faxed comment to Reuters. Tokyo and Manila say they face challenges from Beijing's increasingly assertive moves in waters including the South China Sea for the Philippines and the East China Sea for Japan. Kasi parehong nakakaranas ng Pilipinas at Japan ng mga pangharas mga tol at pangaangkin ng China. Kaya eto, bumoboses ang China ngayon. Bumoboses! Bilateral military cooperation has included joint exercises, a Japanese radar aid package, and a high-level strategic dialogue. Last year, they signed a reciprocal access agreement, the first such for Japan in Asia, allowing deployment of forces on each other soil. Yung pwede na mag-deploy ng sundalo ng Pilipinas sa Japan at sundalo ng Japan sa lupa ng Pilipinas. To clear military equipment exports restrictions for the destroyers under Japan's pacifist mandates, Tokyo will treat the installation of equipment and communication system requested by Manila as a joint development project. No, Dayumuri said, mga kapatid. No? Ano masasabi nyo rito sa balitang ito at sa report na ating napanood? Pwede kayong magbigay ng inyong reaksyon, ng inyong commentary sa ibaba. No? Maraming salamat again sa tulong ng Japan kung sakasakali, mga tol. Bagamat ito'y napaglumaan na nila, ito'y bago sa atin, mga kapatid, no. Sana balang araw talagang makahabol ang Pilipinas, no, at huwag tayong mahuli dahil di natin alam. Isang araw mula ngayon bigla na lang pumutok, wag naman sana, no, bigla na lang pumutok ang ikatlong laban ng pandaigdigan. Talaga na pag-iiwanan tayo sa kangkungan. No, hanggang sa muli mga tol, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.